Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga kasama nating mga guro, 'no, sa lahat po ng sulok ng Pilipinas at siguro mula rin sa yung mga kasama rin natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, ano. Isang isang maalab na pagbati mula po sa Kolehiyo ng Edukasyon at, narito na po tayo sa mga huling bahagi po ng ating webinar series, 'no. Yung, pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang online ethnography, 'no. Ito ho yung, huling, topic sa ating webinar series 'no at, ngayon po ay, ang ating webinar ay first of two 'no. Ah, so magandang umaga po sa lahat 'no. Sana po ay kayo kayo ay komportable at, nakapag-almusal na kasi medyo medyo may kabigatan po 'no yung ating pag-uusapan na medyo ano, medyo masalimuot 'no, yung topic. Pero, hindi naman ito talaga mahirap ano, kailangan lang ho natin siguro may ano, linawin yung ilang mga konsepto 'no. Pero bago ho 'yan, meron ho munang babati sa inyo ano, may kaibigan ho ako rito, may kasama ho ako at gusto munang bumati sa inyo. O ayan po, ayan, hello daw mula kay Maroon B, oo. Alam mo naman kami sa UP 'no, yung team namin Maroon 'no. So, ito po, magandang umaga daw sabi ni Maroon B. Okay, ah, online ethnography 'no. Bago bago tayo tumuloy do'n sa konsepto ng online ethnography, siguro linawin muna natin kung ano yung ethnography ano. Kasi ah, ang huling webinar po ay, tungkol din sa research 'no, tungkol din sa, pananaliksik. Pero mga paraan na mga paraan na tinalakay po doon ay, quantitative 'no, quantitative. Ibig sabihin po ay nakabatay po sa, paggamit ng mga, halaga o kaya ay, pagbilang ano. Okay, sa ngayon po ang ating, pag-uusapan ay, isang paraan o isang estratehiya ng pag-aaral sa pananaliksik na gamit naman po ang tinatawag nating qualitative o kwalitatibong mga paraan 'no. Sa madaling sabi ang mga datos 'no na ginagamit dito ay hindi po nakabase 'no, hindi ho, nakabase sa, ah, ah, pagbilang 'no o mga halaga 'no, o pagsukat 'no. Kundi ito ay nakabase sa pagsasalarawan ano, description 'no. At ang tawag po dito ay ethnography o etnografiya 'no. At ang madalas po na gumagamit nito ay ang mga anthropologist pero, sa ngayong panahon, ginagamit na rin po ito ng iba't ibang mga, akademiko, iba't ibang mga scholar 'no, hindi lang po mga anthropologist ano. So, very popular na rin po ito 'no, na isang paraan ano, sa pag-aaral. Okay, so ano ang ethnography 'no? Bago tayo pumunta sa online ethnography, ano ang ethnography? So, bibigyan ko kayo ng isang definition 'no, na very ano 'no, very, popular, very widely used 'no, sa aming larangan ano. Ah, According to Van Manen, eh, isang manunulat 'no, ang etnografiya ay ganito 'no, it is a peculiar practice of representing the social world of others through the analysis of one's own experience in the world of these others 'no. Isang natatanging paraan ng pagsasalarawan sa realidad ng ibang tao sa pamamagitan po ng paghimay ng atin mismong mga karanasan sa realidad nila. So ibig sabihin merong immersion 'no, makikilahok tayo, sasali tayo
pwede ring paminsan-minsan makikialam din tayo, ano? Kaya po ang etnografiya ay medyo may katagalan po ito, ang proseso, no? Lalo na kung hindi pa alam ng ethnographer ang wika, so kailangan pang pag-aralan nung ethnographer ang wika nung mga tao, nung mga research participants niya, no? So, ulitin ko, no? It is the peculiar practice of representing the social world of others through the analysis of one's own experience in the world of these others. No? Okay. Dahil po ang ethnography ay immersive, no? Okay. May mga pangunahing paraan po tayo, no, ng pagkalap ng datos, ano? Kasi po ang etnografiya po kasi kadalasan kapag kakaintindi po ng marami ay research method po ito, no? Actually, ang etnografiya po, no? Teka, sandali, pa-flash ko lang. Ayan, ethnography, no? Ang etnografiya po ay hindi naman talaga method, ano? Okay? Mas malawak po ito, no? Ang etnografiya ay tinatawag nating research design, no? Isa po itong research design o kaya research strategy. At sa ilalim po nito may mga iba't ibang mga paraan ng pagkalap ng datos, ano? Sinabi ko kanina na immersive, no? Immersive na uri o estratehiya ng pag-aaral ang etnografiya. Kaya isa sa mga pangunahing paraan o method sa ilalim ng etnografiya ay tinatawag nating participant observation, ano? Pero hindi lang po 'yon, no? Dahil marami po tayong ginagamit na mga paraan dito, ano? Sa pagbuo ng mga pagsasalarawan. Okay? Kasama po dito ang conversations, no? Yung mga ordinaryong pakikisalamuha, no? Kasama po 'yan, no? Interview, no? Nag-i-interview din po tayo. Focus group discussion, ginagamit din po natin, no? Minsan nagse-survey din ang mga ethnographer, nagse-survey din po sila, no? Document analysis, no? Alam po ninyo nung ako ay nag-ethnography sa Hong Kong, dahil ang pinag-aralan ko po ay yung mga kasama natin doong nagtatrabaho, no, bilang mga migrante. Ang isa pong dokumento na talagang sinikap kong makuha, no, ay yung mga listahan ng mga pinapadala nila sa mga kamag-anak nila, 'di ba? Meron silang mga balikbayan box. Yun, talagang kinukuha ko yun, no, yung mga listahan na yun at iniisa-isa ko po yung mga kung anong laman po ng mga balikbayan box, no? So yun, document analysis, no? Meron din pong archival research, no? Oo. Although kadalasan ang mga historiador ang gumagamit nito, no? Pero ang archival research, no, paggamit ng mga lumang dokumento, ng mga records ay isa ring paraan, no, ng pagkalap ng datos sa etnografiya, no? So, uulitin ko po, ang etnografiya ay hindi po siya method, ito po ay tinatawag natin na research design o kaya ay estratehiya, no, ng pag-aaral, no? It's a research strategy, no? Kung medyo gusto mong medyo sosyal, pwede mong sabihin na mode of knowledge production. Okay? Isa hong paraan ng pagbuo, no, ng kaalaman. Okay? At kakaibang uri ng kaalaman. Now, yung sinabi ko kanina, yung mga paraan na yon, ang pinupuntirya po ng mga paraan na yon ay tinatawag po nating empathetic understanding, no? Kasi kung ang etnografiya ay sinisikap, no, na alamin, unawain ang buhay ng ibang tao, so ibig sabihin dito may immersion, ano? At dahil dito, ang pangunahing pinupuntirya ng ganitong klaseng proseso ng immersion ay upang makita natin yung mga bagay na nakikita ng ibang tao, no? Okay? O kaya ay tatangkay natin na damdamin yung dinaramdam nila, no? Okay? So we're trying to put ourselves
in their shoes, no? Hindi mo natin magagawa ito ng perpekto, no? Dahil hindi mo naman pwedeng lagay yung sarili mo sa loob ng ano, no? Ng kamalayan ng isang tao, ano? Pero ito talaga ang sinisikap ng lahat ng ethnographer, no? We aim for, ayan, empathetic understanding. Okay. Empathetic understanding. Uh, so, yan ang stance, no? Pangunahing stance ng ethnography. At yan pong dahilan kung bakit meron po tayong field work, no? Nagfi-field work, no? Kung ang isang pananaliksik ay hindi gumagamit ng field work, ay hindi po ethnography yan, ano? Okay? Hindi ko sinasabi na hindi pwede na gumamit ng ibang paraan, pero pag ethnografiya po, ang ating estratehiya ay napakahalaga po ng field work, no? Okay. Sige. Punta muna tayo dito sa ano, no? Sa research design na ito, no? Sinabi ko kanina, no, na dahil nga ang pangunahing pinupuntirya ng etnografiya ay yung pananaw, no, ng ibang tao, no? Ang tinatawag natin ng empathetic understanding. Ang isang mahalagang bagay dito, no, sa sa ganitong klaseng pag-aaral ay kung paano natin gagawin 'yun, no? Oo. Paano natin gagawin, no? Traditionally po, ang ethnography, lalo na kung mga anthropologists ang gumagawa, ay ito po ay ginagawa nila sa pamamagitan po ng tinatawag nating ano, no, field work, no? Pero yung field work po ito ay talagang immersion, no? So pupunta sila doon sa kung saan ang mga tao, kung saang lupalop man 'yon o kung saang sulok ng mundo, no? At tatagal po sila doon, ano? Sila po ay mamamalagi doon at sisikapin po nilang alamin ang lahat ng mga bagay tungkol po sa buhay ng mga tao, no? So very immersive siya, no? Okay. Isang halimbawa lang po, no? May isang anthropologist na pumunta ho dito at ang kanya pong pinag-aralan ay yung nung ito 1960s to 70s, ang kanya pong pinag-aralan ay yung mga Ilongot, no? Yung mga kapatid natin sa norte, no? Ah, Siya po ay namalagi ng ilang taon kasi kailangan din niyang malaman yung alamin, no, at matutunan yung wika, no, ng mga Ilongot, no? So talagang tumagal po siya doon at yun po yung pamamalagi doon, yun po naging paraan niya upang maintindihan, upang maunawaan yung mga gawain, no, ng mga Ilongot, no? Sige po, pupunta na po tayo sa online ethnography, no? Kasi ah, ang ano po natin dito, ang isang concern po natin dito ay dahil nga immersive, no, ang ethnography. Ang isang problema po ngayon ng mga researchers ay ah, paano tayo mag-ethnography kung ang pinag-aralan natin, no, ay yung mga bagay na nangyayari online, 'di ba? Oo. Kasi kung sinabi natin kanina na may immersion, 'di ba? Pupunta ka sa isang lugar, mag-i-immerse ka doon, ah, pag-aaralan mo yung buhay ng mga tao, eh paano mo gagawin 'yan kung ang pinag-aralan mo ay nangyayari sa internet, ano? Ah, Kumbaga hindi mo naman personal na ah, makakausap siguro, no? Hindi ka puwedeng personal na makikilahok sa buhay ng mga tao, kundi ito ay mangyayari sa pamamagitan po ng teknolohiya, no? Lalo na ngayon, ano, may pandemya at hindi po tayo puwedeng magsama-sama, hindi ka puwedeng pumunta kunyari sa isang barangay, no, at makisalamuha doon at makilahok. So, paano ho gagawin ang etnografiya sa ganitong mga sitwasyon? Okay, meron po tayong tinatawag na online ethnography, okay? Bago po ito, no, at ang dahilan po kung bakit nagkaroon po ng online ethnography ay dahil
mula po nung 1980s, ang internet po ay naging malaking bahagi, no, ng ating buhay, ano. Sabi po ng isang scholar ay, "Social life is increasingly marked by participation in online communities and networks," no? Ah, Siguro 'pag inihambing po natin yung ginagawa natin, doon sa ginagawa nung mga tao nung 1970s, napakalayo po, no? At kahit po nung late 80s, early 90s, 'no, nag-uumpisa na po ang internet, ah, malaki na po, malayo-layo na po ang narating natin, at sa ngayon ang dami nating bagay na ginagawa, sa pamamagitan ng internet na hindi natin ginagawa noon, 'no. So napakalaking bagay po ang internet, 'no, at ang online engagement, sa ngayong mga panahon. So, at dahil po dito, dahil napakalaki po ng papel ng, ah, internet, at napaka, ah, napakalaki po ng ating, tawag nito, napakalaki ng papel nung ating paggamit, 'no, ng mga teknolohiya, 'no, na gumagamit din ng internet. Ah, Kailangan pong i-remodel natin, ano, o kaya'y, tabasin natin ng konti ang internet, ang etnografiya, upang po ito'y maging angkop sa bagong realidad ng internet, 'no, at ng online engagement. Kaya po meron po tayong tinatawag na online ethnography, okay? Online ethnography, ayan. Now, ang tanong, okay, ano ho ba itong online, ano? Kasi, sa tradisyonal po na ethnography, meron po tayong komunidad, 'no, na pinupuntahan, ano? Alam natin kasi, nakikita natin pisikal po ito na pamayanan, at, nandoon po ang mga kalahok, ano, yung mga research participants natin nandodoon. Pero 'pag, online ethnography po, ang wala po tayong, strictly speaking, 'no, wala po tayong komunidad na katulad nung nasa offline. So ang tanong ngayon, itong online, ano po ba ito, 'no? Ito po ba ay isang lugar? Ito po ba ay isang espasyo? Ah, Meron po bang mga pamayanan dito, et cetera, 'no? So yun pong mga pangunahing tanong dito sa online ethnography. So, ah, ah, yung issue ngayon ganito, ano, sabi po ng ano, sabi po ng, isang, scholar, 'no, na pinag-aralan ang online ethnography at online methods, at siyempre ang internet, ano. Sabi niya, "The unprecedented capacity of the internet sustain complex social spaces seemingly independent of offline relations has raised the question of cyberspace as not merely a medium but also a place to be or to dwell," no? Ibig sabihin, yung online, ito po ba ay isang paraan lamang, no, na, ah, puwede nating gawin ang gusto nating gawin, no? Ito po ba ay isang medium lamang, no? Okey. O ito ba ay isang pook o kaya isang espasyo, no, na may sariling kultura, no? So yun po yung isang unang, issue sa unang ano, 'no, ah, unang bagay na kailangan nating talakayin, 'no? What is the nature of online engagement, ano? Ah, so ang sinasabi ng ilan, 'no, dahil yun nga, ano, parang kakaiba ang 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 interaction natin online, na dapat siguro ituring natin ang online bilang ah, isang natatanging pook o kaya natatanging espasyo, 'no? Ah, a social space in its own right. Kasi, halimbawa, 'no, kung kayo po ay at ng kaibigan mo ay nag-uusap, 'no, sa isang, kunyari sa faculty room, 'no?
sa school, no? Nag-uusap kayo tapos sabi mo sa kaibigan mo, "Uy, ah, tanghali na, no? Labas na po tayo, punta tayong canteen para mag-lunch," no? Yung gano'ng ano, yung gano'ng klaseng interaction, malinaw doon na, ah, na nandun kayo sa isang pisikal na lugar, no? Magkasama po kayo doon at yung yung oras, no? Yung kumpas ng panahon, no? Na gamit ninyo ay iisa, no? Kasi nagkakasundo naman kayo na tanghali na at kailangan ng kumain ng lunch, ano? Pero problema ganito, 'pag kunyari nagzo-Zoom kayo, no, ng mga kapatid ninyo, mga kaibigan ninyo, ikaw nasa Pilipinas, yung mga kaibigan mo po, isa nasa Canada, yung isa nasa Dubai, yung isa po sa Germany. Hindi ho simpleng tanong, eh. Hindi ho yung tanong po kung saan kayo ay hindi ho simple, no? Kasi nasa iba't ibang lokasyon ho kayo at tapos, iba-ibang time zone din naman, ano? Do'n sa Canada puwedeng hating gabi, dito sa Pilipinas puwedeng, tanghali, ano? So, pero kahit papaano nagkakaroon po kayo ng isang interaction, no? Magkasama po kayo sa isang chat room, kunyari, no? Isang isang Zoom meeting. So, ibig sabihin kakaibang klaseng pag pagsasalamuha, no? Kakaibang klaseng interaction ang nangyayari sa internet. Kaya nga sinasabi ng iba na, ah, dapat ituring na, hiwalay, no, na espasyo ang cyberspace, no, o kaya ay online, okey, at, pag-aralan po ito, bilang isang natatanging kultura, okey, o social space, no, dahil nga sa kaibahang ito, no. Um, so yan ang pangunahing issue, no. Okay, ayan, place to be, okey. So is it a place to be? Um, alam po ninyo yung gano'ng pananaw, eh, napakalakas niyan nung, 19 mga late 80s, early 90s ano, nung medyo bata pa ang internet 'no. Kasi ang naiisip ng mga tao nun na talagang kakaiba ito, napakalaking pagbabago, ah, at lahat ng posibilidad po ay nandodoon ano. Pero habang tumatagal ang internet 'no, habang, ah, dumadami po ang applications nito 'no, meron pong, obserbasyon ang maraming mga nag-aral po dito 'no, maraming mga scholars ano. Ang nakita nila ganito 'no, kunyari itong si Dana Boyd 'no, pinag-aralan po niya yung mga teenagers ano, okey. Ah, Itong pag-aaral niya ay ito medyo ano na ito na, mga 2014 ano. Ah, Nakita po niya na itong mga teenager na talaga namang babad na babad sa internet 'no, madalas nagcha-chat, nagte-text, madalas nasa sa Facebook o Twitter, minsan sabay-sabay pa 'no. May Twitter, may Instagram. Ah, ang nakita ni Boyd ganito 'no, ah, kahit gaano kababad 'no, itong mga kabataan ay hindi naman ho nawawala yung kanilang koneksyon sa offline relations nila 'no. Kunyari yung mga madalas ang ka-chat po nila sa Facebook ay yung mga kaibigan din nila sa school 'no, at minsan pinag-uusapan nila ay tungkol din sa mga bagay na nakikita nila sa labas 'no. So, ang sinasabi ni Boyd ganito ano, "Many teens today go online to socialize with friends they know from physical settings and to portray themselves in online context that are more tightly wedded to unmediated social communities." Ibig sabihin, kahit sabihin nating kakaiba ang nangyayari sa internet, kakaiba ang nangyayari online, eh hindi pa rin naman natin pwedeng basta-bastang ihiwalay ito, no, sa ginagawa natin offline. Dahil po, konektado ang mga activities natin ano. May isa po akong, ehemplo diyan 'no, personal na ehemplo dahil ako po ay, gumagawa din ng online ethnography. Nung nag-fieldwork po ako sa Korea at, ang mga nakakasalamuha ko po dun ay yung mga ano 'no, mga migrante ano.
May isang grupo po doon, mga taga Mindanao, at sila po yung mga research participants ko, no? Madalas po itong mga kasama natin sa South Korea, madalas po ay paggabi, pagkatapos po ng trabaho, nagbabarkadahan po sila sa Facebook, ano? Pero yung mga magbabarkada yan, magkakasama rin po yan sa trabaho, no? Sa South Korea. Tapos ang pinag-uusapan nila doon, no? Ay hindi lamang kung anong nangyari sa trabaho nila. Actually, mas madalas ang pinag-uusapan nila ay yung ano yung gawain nila nung sila pa ay magkabarkada sa Mindanao, no? Kunyari, pag piyesta sa kanila, pinag-uusapan nila 'yan, tapos do'n po sila nagkukuwentuhan, 'no? Minsan naghaharutan pa, 'no? So, kung titingnan mo, kahit babad na babad po sila online, eh, yung mga pinag-uusapan nila ay tungkol din naman sa kanilang bayan sa Mindanao, 'no? Eh, tungkol sa mga ginagawa nila offline. So, ibig sabihin, hindi talaga hiwalay, 'no? Hindi talaga hiwalay. At kung hindi naman talaga hiwalay, siguro hinay-hinay po tayo sa pagturing sa online bilang isang hiwalay na kultura o kaya hiwalay o natatanging ah, espasyo, no? Ah, dapat ang sabi po ng mga scholar, no, katulad ni na Slater at ni Miller, ah, kahit sabihin natin na mahalaga ang online, dapat huwag po mawala sa focus natin itong koneksyon, no? Itong pag-uugnay ng online at offline, no? Dahil mahalaga po ito, no? So at importante itong konteksto, no? Bilang konteksto ng ah, paggamit ng internet, no? Ayan po, no? Okay. In short, no? O yan. Online meets offline. Yon. Yung sinasabi natin, online meets offline. No? Okay. Ngayon, kung meron pong ganitong klaseng ah, pag-uugnay, no? May ganitong klaseng dynamic, no? Yung online at offline, no? Ang isang mahalagang tanong dito, eh paano natin pag-aaralan 'yan, no? Ah, kanina sinasabi natin na ah, ang online ethnography ay nabuo dahil kakaiba naman talaga ang nangyayari sa online at dahil kakaiba ito ay dapat baguhin, tabasin natin yung um, etnografiya para naman ito ay maging angkop doon sa bagong realidad ng online, no? So meron hong online ethnography. Pero sinasabi natin ngayon, ah, importante din na hindi mawala sa focus ng isang pag-aaral, no? O kaya ng isang taong gustong pag-aralan ang internet o yung online culture, no? Hindi rin dapat mawala sa focus yung kaugnayan ng online at offline. So lalong nagiging komplikado, ano? Lalong nagiging komplikado. Kasi nga sa pag ganyan po ang sitwasyon, no? Una, hindi mo na puwedeng sabihin na hahanapin mo kung saan yung field mo, no? Okay. Kasi sa traditional ethnography, meron po tayong isang komunidad, may isang pamayanan po tayong pupuntahan at mag-i-immerse po tayo doon, no? Dito po sa online ethnography, hindi na po pupuwede 'yon, no? Dahil kung tutuusin, wala hong pisikal na pamayanan, ano, ah, na puwede nating puntahan. So, um, iba yung approach, no? Iba yung approach dito, no? Ah, ah, wala tayong traditional na field, ano, okay. Ang tanong, kung wala ho tayong traditional na field, eh paano po tayo magfi-field work, no? Kasi sinabi ko kanina ang etnografiya po ay empathetic, ano? So may immersion, meron po tayong participant observation at dahil po rito ay merong proseso ng field work, no? So paano tayo magfi-field work kung walang field, 'di ba? So, yun yung challenge, ano? Now,
tiningnan tiningnan ko yung mga pag-aaral dito ano at yung mga naisulat ano, ah, paano po nila tinugunan yung ganitong klaseng, issue 'no. Kasi ako meron din akong paraan, eh, 'no. Ah, Sa'kin kasi dahil ang approach ko sa online ethnography ko ay actually physical 'no, dahil pinupuntahan ko yung mga ano 'no, pinupuntahan ko talaga yung mga kausap ko at, yung pag-engage po namin sa Facebook ay, susunod na lang doon ano, kasunod noon. Ibig sabihin meron po muna kaming, puwede hong magpakilala muna online tapos magkikita, pupuntahan ko, ah, makikihalubilo ako doon tapos katapos no'n, pagpatuloy po namin ang aming, engagement 'no, ah, online 'no, sa Facebook o kung sa Twitter o kung saan man 'no. Pero minsan, hindi mo puwedeng gawin 'yon 'no, may mga pag-aaral na dediretso tayo sa online 'no. So ibig sabihin, ah, kailangan nating i-conceptualize ng maayos kung ano yung tinatawag nating field 'no, at kung walang field, ah, paano tayo mag paano tayo mag-field work 'no. So, ang sinasabi ng mga scholar dito 'no, okey, kasi sabi nila 'no, yung traditional concept ng research na yung focus, sustained, intensive life in communities ay hindi na po puwede. Ah, Kailangan natin ng bagong approach, kailangan natin ng, siguro ano 'no, kailangan nating i-reimagine yung tinatawag nating field work 'no. Kasi paano ka nga naman nga magfi-field work kung walang field 'no. So ano 'tong sinasabi nating field, 'di ba? Yan. Where is the field? Yan. No, merong isang ano, ah, anthropologist 'no, na nagsabi 'no, kasi ang kaniyang specialization ay ganito rin 'no, ganitong klaseng mga pag-aaral na, ah, ang dahil nga hindi puwede yung traditional, ah, ah, ethnography 'no, na meron kang isang site, meron kang isang pook na pupuntahan. Ah, Sabi po niya, ang kailangan natin ngayon ay multi-site ethnography 'no. Ibig sabihin ay ang oryentasyon po nito ay hindi yung pagbababad sa isang lugar, kundi ang oryentasyon ay, susundan po natin ang mga kuwento 'no, ang mga hibla ng kuwento, hibla ng buhay ng mga tao at susundan po natin ito kung saan man tayo, mapupunta o saan man tayo makakarating ano. So hindi ho tayo mamamalagi sa isang lugar 'no. So sabi po niya, may mga sitwasyon 'no, kahit offline na puwede at nararapat yung tinatawag nating multi-site ethnography. Now, kung gagamitin mo ito sa online, situation ngayon ay lalong nagiging, ah, ah, sa tingin ko 'no, lalong nagiging mas angkop ano, lalong nagiging, ah, malinaw 'no, yung kahalagahan po ng multi-site ethnography. Kasi 'pag online kadalasan ang ating, na-e-encounter dito ay network 'no, network at hindi talaga community 'no. At minsan yung pagkakakilala ng mga tao dito sa network ay hindi katulad nung pagkakakilala ng mga tao offline 'no. So dapat network siya 'no. Ah, Babasahin ko muna itong sinabi ni Webster and Da Silva, sabi nila, "With the real and the virtual serving as connected and integral parts of everyday life," sabi nila, "assuming the internet to be a place where ethnographers can enter the field in the same way as offline sites may not make sense." Okay? So, tatanggalin na natin yung ganung assumption, no? Titingnan natin ngayon, ang field, no, bilang isang network, no? Okay? So, we have to reimagine, the field as a network, no?
At kung network ito, ang lapit natin ay bago, ano? Kakaiba doon sa traditional na lapit, no? Traditional approaches, ano? Okay? At dahil po dito, dahil nga nire-reimagine natin yung field bilang isang network, ang ethnography mismo ay magbabago, ano? Okay? Kung dati ang ethnography ay immersion, no? Pagbababad sa isang lugar, no? Okay? Sa bagong realidad, dahil nga ang field ay nagiging network na, no? Ang ethnography ay hindi lamang pagbababad, no? Ang ethnography ay ano na rin, no? Ah, siguro pwede nating sabihin na nagiging connective approach ang ethnography. Okay? Nagiging connective approach. Ayan. Ano ho ibig sabihin ng connective approach? Pag connective ho yung approach natin, una sa lahat, hindi ho tayo nakafocus sa isang lokasyon. No? Hindi ho tayo nakafocus sa isang site. No? Actually, ang palaging nasa isipan natin ay maraming sites, no? Multi-site. Okay? Multi-site. Kaya connective, no? Dahil na network. So kung tayo po ay yung pinag-aaralan po natin kunyari ay yung mga activities ng mga kabataan sa Facebook o kaya sa video games o kaya po ay sa Twitter, no? Kaagad ang assumption natin doon ay hindi lamang isang lugar ang ating pinupuntahan kundi maraming mga lugar, no? At ang mga lugar na ito, itong mga espasyo, lahat po ito ay magkakabit, no? Networked, no? Connected. At dahil dito, ang ating pagsasalarawan, no? Okay, ng nangyayari ay nakabase doon sa assumption na ah, ang espasyo na ating pinapasok ay hindi isang buong espasyo kundi ito po ay fragmented, no? Ito po ay parang ano, no? Assemblage, no? Assemblage of enacted connections, no? Okay? At yung assemblage na ito kadalasan ay ah, komplikado dahil ang mga iba't ibang kalahok po dito ay nasa iba't ibang mga lugar, no? Minsan global, di ba? Pag nagso-Zoom meeting kayo, nagso-Zoom reunion kayo, minsan yung mga kausap niyo ay galing pa sa iba't ibang bahagi ng mundo at iba't iba ang mga oras, ano? Minsan iba't iba rin ang gawain, ano? Ah, ako naranasan ko ito. Minsan pag nagme-meeting ho tayo at mahaba ho yung meeting, minsan nakikita mo yung iba parang ino-off na yung video, ano? So naisip ko tuloy, ano kaya ginagawa nito, no? Baka nagaganchili o kaya nagluluto ng hapunan. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na wala siya doon sa meeting dahil naka-link naman siya, no? So gano'n, no? Ah, multiple connections po 'yan at minsan hindi natin alam kung anong nangyayari sa kabila, no? Okay. So, ayan, ethnography as connective, ayan, mahalaga, no? And dahil dito, at yun dahil ang field site po natin ay network. Okay. So ano pong lapit? Paano natin gagawin ang ethnography, no? Pag ganyan ang sitwasyon, no? Pag network na siya. Um, ang sabi po ng ilang mga scholars dito, ang dapat titingnan ay hindi mismo yung site, no? Okay? Ang assumption po natin ay maraming sites, no? So importante po 'yon. Pero dapat nakapuntirya po tayo, no? Naka-focus tayo hindi sa site mismo kundi kung ano yung konteksto, no? Nung site na 'yon, no? So sabi nga ni Boyd, no? What matters is not the particular social media site but the context. The context. Nagbibigay po ako ng isang halimbawa, no? Pag ang tinitingnan mo po ay yung activity ng mga tao sa Twitter, no? Siyempre yung site ay Twitter, no? Plataporma ay Twitter. No? Ang sabi ni Boyd, ah, although importante naman siyempre, no, na dahil ang Twitter po ang pangunahing plataporma kung saan nangyayari itong mga
mga engagements na ito, mas importante po dito yung konteksto ng mga tao na gumagamit nung Twitter, okay? Kasi po sa Twitter, iba't iba ang ginagawa ng mga tao, no? Actually, sabi ng isang pag-aaral, actually sa Twitter, maraming klaseng Twitter, no? Hindi lang naman iisa 'yan, no? Dahil iba-iba ang gamit, no? May mga tao na ang gamit lang sa Twitter ay parang Messenger, no? Yung iba naman parang ano lang, no? Parang ginagamit nila upang i-display kung ano nangyayari sa buhay nila, no? Ang iba naman, kadalasan ang ginagawa, Twitter ay parang, do'n sila nagkikita upang pag-usapan kung ano yung mga concert na pinapanood nila, 'no? Tatawag nila dito minsan yung stan Twitter, 'di ba? Stan Twitter. Ah, yung iba naman ginagawang parang dating app ang Twitter, 'no? Do'n naghahanap ng ng mga jowa, do'n naghahanap ng mga makakasama, 'no, o girlfriend o boyfriend, 'no? So iba-iba ito, 'no? Ganito rin ang Facebook, 'no? Sabi ni Daniel Miller, ang Facebook po ay hindi iisa, 'no? Kahit sabihin mong iisa ang platform, iisa ang app, 'no? Ang gamit po ng Facebook ay, marami at iba-iba po ito. So there is not one Facebook, no? Rather there are only local genres of use, no? Iba't ibang paraan, no? Ah, Madali pong, makita ito, 'no? Kasi, halimbawa meron po tayong mga kasama na sa Facebook, meron po tayong nakakasalamuha sa Facebook na minsan ginagawang parang ano niya, parang album ang Facebook, 'no? Do'n siya nagco-curate ng kaniyang mga ginagawa, ano? Oo. Minsan may gano'n, 'no, pagpo-post ng picture niya, OOTD, 'di ba, outfit of the day o kaya, paborito ko talaga yung mga "Wake up like this," 'di ba? Oo, kunyari kakagising lang niya pero gano'n siya kaganda, 'di ba? Oo. 'Yun mga paraan po 'yun ng paggamit nung ano 'no, ng Facebook. Ang iba naman masyadong seryoso 'no, masyadong intelektuwal 'no, ginagamit ang Facebook bilang isang plataporma upang, isiwalat ang isang bagay o kaya upang magdiskurso 'no, tungkol sa isang bagay. Kaya naging entablado tuloy 'no, nagiging political stage 'no. Sa madaling sabi maraming maraming klaseng Facebook 'no, hindi lang iisa. Kaya mas importante sabi nitong mga anthropologists 'no, sina Boyd, sina Daniel Miller, sina Don Slater na, ah, alamin natin kung ano yung konteksto 'no, ng paggamit 'no. Dahil ito yung konteksto yung magbibigay ng, magiging lente 'no, upang maintindihan natin, maunawaan natin kung bakit, ganito ang ginagawa ng mga tao at paano sila, ah, nagkakaroon ng connection, sa internet 'no. Ano po yung klase ng kanilang ugnayan ano. Dahil, ang context yung kahulugan po ng ginagawa nila ay siyempre, nandun po sa kontekstong yun 'no. So, in a sense, hindi ho ito bago 'no dahil, sa ethnography naman, matagal nang sinasabi ng mga anthropologists na importante palagi ang konteksto 'no. Context is everything 'no. Siguro naging mas importante lang ito ngayon sa online ethnography dahil, wala po tayong traditional na field site to speak of 'no. Kasi yung ating field site, yung field ay network 'no. At, dito sa network, maraming sites 'no. At kung masyado ho tayong naka-focus sa site lamang, baka malito tayo 'no. Mawala tayo sa hindi natin makita yung kung ano talaga ang nangyayari 'no. At, hindi magiging, ah, epektibo yung ating pagsasalarawan ng mga ginagawa ng mga tao 'no. So, ah, ang pangunahing advice talaga dito ay, ah, siyempre dapat familiar tayo sa site tawag nito sa, um, online site na pinapasok natin 'no. Kadalasan ito po yung tinatawag nating, point of entry ano, okey? Dito tayo mag-uumpisa pero wag po nating kalimutan na ang site ay point of entry lamang 'no, okey? Point of entry lang po 'yun. Once nakapasok po tayo doon, ang titingnan natin ano yung konteksto ng paggamit, okey? Kung sa Twitter man 'yan, sa Facebook man 'yan, sa Zoom man 'yan 'no,
mahalaga palagi ang konteksto at dito makikita rin natin na ang technology mismo ay ah, malaki, no? Malaki ang papel sa paghubog ng kontekstong 'yan. Kasi siyempre ang may mga bagay na pwede nating gawin ah, online na hindi natin pwede gawin offline, 'di po ba? Oo. Ah, may mga bagay din of course na ginagawa natin offline na hindi natin pwede gawing online, no? Dahil mediated po ito, no? Ah, at ang technology mismo, yun ang mismong magdidikta din kung anong posible at anong hindi. Kaya ah, ah, dapat may yung ano natin, no, yung lente natin malinaw, no? Okay? Ah, Naka-focus tayo sa konteksto, pero hindi natin kinakalimutan na yung kontekstong yun ay yun po ay hinuhubog ah, at nakabase rin sa teknolohiya, no? Mediated context, eka nga, no? Mediated context dahil ito po ay nakabase sa paggamit ng mga teknolohiya, ng mga apps. Okay? Sinabi ko kanina na siyempre dahil nga immersive din naman ang field ang ethnography na importante yung field work, no? Pero yun nga ang field work ay hindi na traditional field work dahil nga wala tayong field, no? Wala tayong physical na field, no? So kung gano'n ang sitwasyon, ang hahanapin mo ay ah, network at papasok ka sa network gamit ang ah, points of entry, no? So yun, no? Ayan. Points of entry, ayan. Entry point, okay? Rather than site. Now, pag nandun na tayo sa loob, no? Kunyari nakapasok ka na sa network, no? Anong next step, no? Ah, yung yung network kasi sabi natin kanina multi-site, no? Okay? Dahil siyempre maraming kasama diyan sa network, iba't ibang lugar 'yan. Okay? Ah, Minsan nagko-connect pa sa ibang mga platforms, no? Katulad nito, itong webinar natin, dito po ako sa Google Meet, pero nakikita ho ito sa Facebook, no? So tumatawid po tayo sa between apps, no? Ah, Ibig sabihin nito talaga multi-site, no? Multi-site ang realidad. At ang mahalaga, no? Pag kunyari meron na tayong konting understanding kung ano yung konteksto nito, no? Ay gawan po natin ng paraan upang masundan, no? Yung nangyayari, no? Yung kwento, yung narrative uh, across different sites, no? Okay? Or through the network and across different sites. So, gaya ng sinabi ko kanina, kasi multi-site ang context, ang focus ay hindi mismo yung immersion, kundi yung pagsusunod, no? Pagsusunod ng mga kwento across different sites and across, katulad nito, across different platforms, no? Uh, at dito po tayo bumabalik doon sa sinasabi natin na ang ethnography ay dapat connective, no? It's a connective approach. Online ethnography is a connective approach. Ito, basahin ko lang yung sinabi ni ano, no, ang naisulat ni Dana Boyd, ano. Sabi niya, medyo 2014 pa ito pero sa tingin ko ano, ah, angkop naman ano, applicable pa naman. Sabi niya, as teens or teenagers move between different social environments and interact with different groups of friends, interest groups, and classmates, they maneuver between different contexts that they have collectively built. Although navigating distinct social context is not new, technology makes it easy for young people to move quickly between different social settings, creating the impression they are present in multiple places simultaneously. So what unfolds is a complex dance, no? Sayaw, no? As teens quickly shift between and often blur different social contexts. Okay? So
Okay, so 'yun ang ano 'no, 'yan ang, mangyayari 'no, ah, habulan 'no, habulan, okey. Habulan ng kuwento 'no, habulan ng mga pangyayari 'no. So imagine na ikaw ay isang, gumagawa ka ng research 'no, at may sinusundan kang kuwento 'no. Ano na nangyari dito o nangyari na kay sa ganitong tao at 'yun ay sinusundan mo, sa pamamagitan po ng network 'no. Ah, at sinisikap mong intindihin kung ano yung ginagawa niya 'no, kasi hindi nga lang naman siya sa isang lugar ano, yung kanyang activities ay, ah, may kaugnayan dun sa ginagawa ng ibang tao 'no. At, ang konteksto nga mismo ng kanyang ginagawa ay yung network 'no. So, dito talaga itong sa ganitong sitwasyon, makikita natin kung gaano po ka ano 'no, gaano kahalaga 'no, yung tinatawag nating online ethnography. Ngayon, punta po tayo ngayon dahil medyo kakonti po, madali na pong ano 'no, malapit na matapos itong session na 'to. I-anticipate ko na lang yung kasunod nating session next week ano. Ah, Pupunta tayo ngayon sa specific na mga ano 'no, specific methods 'no, ng online ethnography, okay. Sige. Kasi kanina sinabi ko ang ethnography ay research design, no. Hindi siya method 'no, dahil sa ilalim po ng research design maraming mga methods 'no. Meron kang participant observation, meron kang, interview, meron kang focus group discussion, et cetera. Okey, yung yung, sa online ethnography, okey, yung ganitong mga methods ba puwede ring gamitin, 'di ba? Okey. Kunyari, participant observation, online interview, focus group discussion, may mga gano'n din ba sa online ethnography? Yan ang tanong. Ah, yes, okey, merong gano'n 'no. Meron po tayong participant observation, meron ding focus group discussion, meron ding interview 'no, sa online ethnography. Ah, ang importante dito malinaw sa atin kung ano yung mga datos 'no, anong klaseng datos meron tayo 'pag kunyari 'pag nag-ano tayo 'no, 'pag online ethnography tayo, 'pag nag-participate tayo online o kaya nag-interview tayo, ano ang datos natin? Kasi sa traditional ethnography, ang datos po ng ethnographer ay manggagaling doon sa kanyang notes 'no, field notes 'no. Gumagawa siya ng field notes, 'no. May mga observation siya, 'pag kunyari meron siyang tumambay siya sa isang lugar at, ah, meron siyang mga observation doon, 'yun pagkatapos isusulat niya 'no, o kaya ire-record niya 'yun kung payag naman yung participant, ire-record niya pagkatapos nun susulatin niya 'yun ano. Base doon sa kanyang initial notes, susulat niya yung account 'no, nung pangyayaring 'yun 'no. Paano po natin gagawin ito sa online ethnography? Now sinabi ko kanina, yung mga methods na kasama dito sa research strategy ng ethnography ay nandodoon din sa online ethnography. Ang pagkakaiba lang ay technologically mediated siya, okey? Ibig sabihin, ah, ang datos 'no, na magagamit natin ay manggagaling sa apps mismo o manggagaling sa technology mismo 'no. Kanina sinabi ko na ang isang ethnographer ay gumagamit ng field notes ano. May gano'n din, may field notes ka rin namang gagawin, 'pag ikaw ay nag-participate online ano, 'pag nagkaroon ka ng nag-ethnography ka 'no. Nothing stops you from writing things down 'no. Actually ako nire-recommend ko nga na talaga na dapat meron ka ring, ah, ah, field notes 'no. Whether gumagamit ka ng computer o kaya mismo notebook 'no, mahalaga 'yun ano. Pero ang observations mo kasi ay mediated. Ibig sabihin, ah, kung sa field ka, sa labas, ikaw mismo ang nakakakita sa sa online,
ah, nakikita mo rin pero ang nakikita mo ay yung digital imprint nung pangyayari, no? So for example, yung nag-interview ka, no? Ah, sa labas 'pag nag-interview po tayo kung kunyari ethnographic interviews kadalasan, ang basis nun ay yung account din natin nung interview na yon. Paano ano yung naalala natin sa pag-uusap na yon, et cetera, no? Sa internet, yeah, kanya nag-interview ka gamit ang chat room o Messenger, ah, medyo may pagkakaiba, no? Yung proseso. Kasi una sa lahat, kung nagcha-chat kayo ay ang inyong interview ay naka-print na kaagad, no? Merong instant recording, no? Nung exchange ninyo at textual, no? Textual yung exchange. So sa you know, um, kung titingnan mo doon sa practical side, parang maganda siya kasi ah, madali mong mahuli yung sinasabi ng tao kasi naka-imprenta no? Nakikita mo sa chat room, no? Ang kakaiba lang doon, minsan hindi mo nakakita yung mukha ng tao. Okay? Hindi mo nakikita. Kaya wala kang non-verbal cues. No? Wala kang, at alam naman natin na minsan, iba ang sinasabi ng tao, iba naman ang ibig sabihin talaga. No? Depende sa kung ano yung itsura niya no? Habang kinakausap mo. Ah, kung nasa chat room ka lang at walang video, ay hindi mo makikita yun. Wala kang non-verbal cues, puro lang chat logs. No? So mahalaga dito na dapat nag-adjust ka. No? Ah, um, Ibig sabihin, yung exchanges po ninyo, kung ikaw po ay nag-interview, dapat ang approach mo ay talagang ah, sisikapin mo na mag-probe doon sa inyong pinag-uusapan, kung ano nga talagang ibig sabihin nitong tao, no? At hindi ka dapat makontento sa kung anong tina-type niya doon sa chat log, no? Actually, kahit po may video interview kayo, no? At nakikita mo yung tao sa screen, minsan hindi rin naman gano'n ka-reliable dahil alam mo pag nasa tapat po tayo ng screen 'pag nagpe-perform tayo ano, 'di ba? Iba 'yun sa kung nakipagkuwentuhan ka lang do'n sa tindahan, mas natural ano? Kaya minsan 'pag nasa tapat ka ng screen, alam mo may camera at alam mong nare-record, kakaiba rin yung response 'no, ng tao. Kaya actually ako nung nagti-theater ako, hindi ako talaga gumagamit ng camera kasi, nahalata ko 'pag naka-record, yung masyadong ano, guarded 'no, yung response ng mga tao 'no. Sa tingin ko may gano'n tayong problema, may gano'n tayong paghahamon 'pag gumagawa tayo ng interview online gamit 'tong mga video conferencing tools, okey? So, importante ang rapport dito 'no. Hindi ko sinasabing hindi natin makukuha yung totoong kahulugan 'no, o totoong sinasabi ng tao, pero, ah, dapat mas, aware tayo na hindi hindi natin kaagad makukuha 'yon 'no. Dapat matagal na pagbababad at dapat sisikapin nating makuha talaga yung rapport 'no, yung tiwala 'no, nung kausap natin at, hopefully, sa bandang huli ay makukuha rin natin kung ano talaga ang gusto niyang sabihin ano. Um, so gano'n 'no, may mga may pluses, may minuses din ano, may advantage, may disadvantages 'pag, gumagamit tayo ng, online tools sa ethnography 'no, in conducting interviews and, focus group discussions, for example. So, okay, siguro, hanggang dito na lang muna yung ating, presentation, yung ating lecture 'no, at, gusto ko kasing, mag-respond sa mga tanong. Ah, 'Yan, marami na po tayong mga tanong 'no. Gusto ko mag-respond dito sa mga tanong, kasi alam ko naman hindi hindi talaga natin mako-cover lahat ng mga ano 'no, ng mga aspeto nito at, dahil ito po ay first of 2 sessions, ah, wala pa po tayo doon sa mga detalye ng mga iba't ibang mga paraan ano, sa paggawa ng online ethnography. So, ang gagawin ko muna, pupunta na lang muna tayo dito sa mga tanong at, titingnan ko kung paano natin ma-address ito, based dito sa scope nung webinar natin ngayon at, siguro kung puwede ay sikapin din natin na i-anticipate 'no, yung susunod na ano, na
session natin. Okay, yung unang tanong, would academic institutions accept online ethnography as a methodology for academic research? What are the spaces of its applicability and its limitations? How will the methodology affect the results of the study? Okay, magandang tanong ito, no? Sa ngayon, masasabi ko na maraming mga academic institutions na tanggap, no, itong online ethnography, no? Lalo na ngayon na talagang halos wala tayong ibang paraan kundi gumamit ng online. Ah, ano, no? Parami, no? Ang tumatanggap ng online ethnography bilang isang disenyo, no? Hindi naman methodology kundi disenyo ng research, no? Okay, so what are the spaces of its applicability and its limitations? Alam mo ang question ng applicability depende kasi kung ano ang research question natin, no? Ano yung research problem, no? Mahirap po sabihin ahead of time kung ano yung spaces of applicability, no? Lalo na ngayon nag-e-evolve, no, yung paggamit natin ng internet, no? So, sa tingin ko siguro ang importante dito tingnan muna natin kung ano yung research problem natin at doon tayo mag-uumpisa, no? Kasi kung ang isang research problem ay naka-focus talaga sa mga pangyayari online, so essentially wala kang choice kundi talagang maging online, ano? Pero kung ang pinag-aralan mo naman ay kunyari mga activity sa labas, mga gawain ng mga tao sa labas, mahalaga yung tanong natin kung ang online access ba ay tumbok yung pangyayaring yon o lihis, no? So mahalaga dito yung ano, no, yung research problem at yung research question, no? Okay? Uh, I cannot overemphasize the importance of the research question kasi yun mismo yung magdidikta kung anong klaseng estratehiya o anong klaseng paraan ng pag-aaral ang gagamitin natin. Okay, ang tanong, how will the methodology affect the results of the study? Actually, the methodology determines the results, huh, of the study. Okay? Medyo some people may find this ano, no, may not be happy with this statement, no, that methodology will affect the results of the study. But the truth is, no, methods and strategy will determine the kind of knowledge that's being produced. Okay? It will determine the kind of knowledge that is being produced. So kung ethnographic ang iyong strategy, kaya online ethnography ang gamit mo, yun mismo ang huhubog doon sa kung anong klaseng kaalaman ang magbubunga sa ganitong klaseng ang magiging bunga ng ganitong klaseng pag-aaral. Okay? So there's that kind of relationship, no? Sana nasagot ko 'yun, ano? Kung hindi ho malinaw, pwedeng magtanong ulit, ano? Pwede ho kayong humingi ng additional clarification. So pupunta na po ako sa pangalawang tanong. Galing po ito kay Noel Chris Manlangit. I'm working on a research focusing on the language used inside the classroom. However, face-to-face classes are not encouraged due to the safety protocols set by the government. I'm planning to continue my research, shifting my focus to online classes. How will I go about my research using online ethnography? Are the recordings of online classes enough? Could you give me more tips in harnessing and analyzing data I would have? Thanks. Alam mo, dito sa particular na kasong ito, sa tingin ko advantage, no, ang online ethnography, no? Kasi una sa lahat kung nagzo-Zoom meeting po kayo, no, ng mga estudyante mo, no, yun po ay pwedeng i-record, no? Okay? Madaling i-record yun, ano? Dahil ang Zoom mismo pwede mong gamitin pag-record nung tawag nitong interaction ninyo. Ang mahalaga lang po ay meron ho kayong permiso, no?
doon sa mga research participants. No? Importante po yan sa ethics of research. Huwag po tayong mag-record na hindi alam ng mga research participants. Importante po ang free and informed consent dito. No? Pag okay po sa kanila, pwede po natin gawin yon, ano? Pero kahit po may permiso nila, ang isang standard practice po natin sa paggawa ng recordings, no, paggawa ng pag-aaral, online man o offline, ay tinatago po natin ang identity, no, ng mga estudyante, lalo na pag minor, no? So bibigyan po natin ng ano 'yan, no? Bibigyan po natin ng bagong pangalan, no, ng mga pseudonyms, no? At ah, kung maaari, siguro ay i-blur natin yung mga mukha nila, no? Lalo na kung ipa-publish po natin yung pag-aaral na yon. So importante po yon sa ethics of research, no? Okay? Ah, now kung language, ah, tawag nito, kung language use ang ating pinag-aralan, may mga advantages talaga ang online, no? Kasi bukod bukod doon sa inyong interaction online paggamit ng mga video apps, video conferencing apps, no? Ah, Puwede rin kayong gumamit ng text, ano, through, ah, through chat rooms, through messaging apps, 'no? Puwedeng, Viber, gano'n, 'no? Puwedeng Messenger, puwedeng sa Facebook mismo puwede, no? Ah, so puwedeng sabay-sabay, ano? Meron kang visual, meron kang yung, tawag nito, yung, spoken, language use, meron ding written, 'no? So pwede mo siyang tingnan doon at sa tingin ko mas efficient 'yon. So malaking bagay 'no, malaking tulong ang ah, online methods. Ang importante siguro dito yung pipili kayo ng magandang apps 'no. Hindi ho kayo limited sa isang app 'no. Kunyari kung yung klase mo ay gumagamit ka ng isang social media platform sa Facebook 'no, ah, puwede rin ho kayo gumamit ng videos, eh, kung i-complement niyo yung paggamit ng Facebook. Puwede ho kayong mag-Zoom tapos yung video ninyo puwede niyong i-upload, kunyari i-upload niyo sa YouTube 'yan at yung link ng YouTube puwede niyong ilagay do'n sa Facebook 'no, sa Facebook account nung klase at do'n niyo puwedeng tingnan 'no. So puwede mong balik-balikan 'yon tapos siyempre, may text din doon. So puwedeng sabay-sabay ho 'yun 'no. 'Yan pong advantage 'pag, online methods 'no, okey. Um, okey yung huling tanong niya, "Can you give me more tips in harnessing and analyzing data?" Actually walang masyadong magbabago dito sa harness at pag-analyze ng data. Maliban siguro kung talagang ang ginagamit mo na method sa ethnography mo ay talagang native online methods 'no, kasi mga hashtag, mga gano'n, o kaya gumagamit ka ng analytics 'no. Pero kung kunyari ito, language use ang pinag-uusapan natin, ang ang data mo mismo ay yung mga observations na na puwede mong gawin gamit ang recordings 'no, recordings nung inyong, video interaction at yung of course, textual 'no, yung mga chat logs 'no, na na, makukuha rin doon sa inyong discussion, okey? At yung ganitong datos, ang pag-analyze po nito, ah, standard methods po 'yan sa ethnography 'no. Susulat po tayo ng tinatawag nating yung ating mga initial notes 'no, ita-transform natin, into field notes 'no, full field notes, okey? Kunyari in the case of, online classes meron kang mga recordings, meron kang, chat logs 'no. Hindi ako nagtatapos doon, initial data pa lang po 'yun 'no. Yung datos mo ire-refine pa po natin 'yon, base po doon sa mga datos na nakakalap mo, susulat po kayo ng field notes 'no, yung account niyo mismo nung interaction at pagkatapos niyo mabuo yung series of notes, ay puwede na po kayong mag-code, puwede na kayong mag-interpret 'no. May separate, steps po diyan 'no. Tatalakayin po natin 'yan sa next session actually 'no, yung coding at analysis ng field data. Pero, importante po 'yun ano, okey? Hindi po nagtatapos sa pagre-record
at sa pagre-record ng video interaction at pagre-record po ng mga chat logs, no? Ang ethnography, no? Umpisa pa lang po 'yun, no? Okay? Ang next step po doon ay susulat po kayo ng full field notes. At yung full field notes na 'yan, kasama ang ibang field notes ay isasailalim po ninyo sa tinatawag nating coding, no? May ilang steps pa po 'yun, no? Bago po tayo makabuo ng interpretasyon, no? Okay. So I'm going to the next question. From Aniano Asor Jr., no? How many samples is required for online ethnography? Itong maganda sa ethnography, no? Whether online or offline, hindi po mahalaga yung number of samples, no? Okay? Issue lang po ang sample, ang representativeness pag quantitative study tayo. Sa ethnography, hindi po issue ang representativeness, so hindi rin issue yung number of samples, no? Ang issue po dito sa ethnography ay depth, no? Yung lalim, no? Yung lapot ng ating accounts, no? Yung detalye, no? Yun yung mahalaga, no? So it can be technically it can be a sample of one, no? Depende kung ano yung pinag-aaralan natin, no? Ah, Pwede kasing buhay lang ng isang tao ang pag-aaralan mo, pero kung pinag-aaralan mo po ay isang classroom, at yung kung anong nangyayari sa isang online class, ah, lahat po na kasama do'n sa klase ay pwede pong ano, no, puwede po ninyong isama 'yun sa pag-aaral, pero hindi rin naman kailangan na lahat, no? Puwede lang din iilan, no? Depende po kasi sa kung ano yung tanong na gusto niyong sagutin do'n sa paraan ng pag-aaral, no? So, again, I repeat, ah, hindi ho problema ang samples, no? Ang question, ang issue ng sample sa online ethnography, no? Okay? It is true both in offline and online ethnography. Okay. Claudette San Pedro, how can we assess the validity and credibility of the gathered data through online ethnography? Related po ito sa naunang tanong, no, tungkol sample, no? Ah, ang ethnography po kasi bilang isang kwalitatibong estratehiya, okay? Ah, ang validation po kasi niyan ay theoretical, no? Ang ginagawa po kasi natin sa ethnography, hindi ho tayo nagte-test ng hypothesis katulad ng mga quantitative studies, no? Ang ginagawa po natin ay meron po tayo nag-uumpisa po tayo doon sa isang theoretical concept, no? Na siyempre bubuo tayo ng research problem, ano? At yung research problem na yun ay nakaugat o kaya ay na-frame ng isang theoretical concept, no? Tapos habang po tayo ay gumagawa ng ating nag-a-analyze po ng ating field notes, no? Ah, Ginagamit po natin, nagba-back and forth po tayo between theory and data, eh, no? Kasi minsan may nakikita tayo doon sa data, no, na hindi ho natin na-anticipate, no? So, minsan, babalik tayo dahil may nakita tayong bago doon sa datos natin, babalik tayo doon sa theory, babaguhin siguro natin o gagamit tayo ng ibang mga concepts, tapos balikan natin yung data natin, no? Ito yung back and forth movement between theory and data, no? Yung iterative process. Yun po ang magiging basis ng validity po ng ethnography, no? Kasi ang purpose naman kasi ng ethnography ay ah, meron ko kasing nagsabi na ano, no, na very microscopic ang ethnography, very focused, very particular, very local. Totoo po 'yun, ano, whether online or offline, ano. Pero ang importanteng maintindihan natin ganito, no, kasi sabi ni Geertz, anthropologists or ethnographers study villages, they study in villages, they do not study villages per se, no? Okay? Ibig sabihin, local lang tayo kasi ang habol natin ay detalye, ang habol natin ay lalim, no? Okay? Pero hindi ibig sabihin na yung mga conclusion natin, yung analysis natin ay applicable lamang doon sa locality kung saan natin ginawa yung pag-aaral, no? Ah, at mangyayari yun dahil yung ating datos ay inuugnay natin sa theory. Okay? Ito yung back and forth movement between theory and data. Okay? Doon po natin makikita kung nakakabuo po tayo ng kaalaman. Ano? The bigger picture is this. Ano?
Pag na-publish na yung pag-aaral na yan, siyempre may ibang taong gagawa rin ng similar studies, no? At pwede hong ang inyong konklusyon ay sasang-ayunan ng pag-aaral na yon, o pwede ring ah, magkasalungat doon sa yung resulta ng ibang pag-aaral, no? Normal po ito, no? Ganito po ang talaga nangyayari sa larang po ng scholarship, no? Kahit po sa quantitative studies, ganun po ang nangyayari. May debates talagang nangyayari. At dito po tayo umaabante sa mga debating ito, no? Ang importante po ay na-articulate po ninyo ang inyong mga pag-aaral sa isang theoretical perspective, no? Kasi kung articulated po 'yon sa isang theoretical perspective, pwede na po siya ikumpara, no? Pwedeng ihambing sa ibang mga pag-aaral na gamit din yung ganong klaseng perspective, no? At doon po mangyayari ang pagpalitan ng pananaw, doon po mangyayari ang tinatawag nating scholarly debate, no? Okay? So yun po ang proseso, no, ng etnografiya, no? Ah, siguro ang isang mahalagang bagay dito ay yung detalye, no, ng ating ah, field accounts, no? Kasi dito po nakasalalay yung validity, no, ng ethnography. Mas detalyado ang etnografiya ay mas valid, no? Mas matibay, mas malakas, no? Kaya 'pag tiningnan ho ninyo yung mga pag-aaral, no, yung mga ethnographic studies, meron talagang mga direct quotes 'yan, no? Umaabot po tayo doon, no? Direct quotations, no? At sa ngayon, 'pag tiningnan mong ethnography ngayon, no, ang standard po ngayon ay ah, dapat alam natin ang wika, no, nung mga research participants. Hindi puwedeng siguro puwede naman, pero hindi mahina yung mga pag-aaral na gumagamit ka ng interpreter, no. So importante yung familiarity with the language. So at dahil yung familiarity with the language, yun yung kasing magbibigay sa atin nung lalim, eh, 'no. Okey. Alam po natin 'yan, 'no, kasi meron kunyari kung Tagalog ang wika o Bisaya, 'no, maraming mga expressions doon na hindi ho madaling i-translate o hindi puwedeng i-translate, 'no, isalin sa Ingles, ano. Kunyari kung, kung Tagalog ang wika, kunyari yung salita ay ano, 'no, gigil, 'no, ay mahirap po i-translate ang gigil sa English. Actually wala akong translation ang gigil sa English, 'no. Okey? Yung salitang tampo wala ring ho translation. So, kung ang isang ethnographer ay hindi nakakaintindi ng Tagalog, pero pinag-aaralan niya yung mga Tagalog at gumagamit lang po siya ng translator o interpreter, ay marami pong mawawala diyan, marami po siyang hindi makikita, 'no? Okey? So mahalaga yung familiarity with the language dahil nga this intimate encounters is the very source of the validity and the compelling power of ethnography, 'no? Okey? Okay, next question po. Sana po nasagot ko po yung tanong. Kung meron pa po tayong mga tanong, humingi na lang po kayo ng clarification later, no? Brian Hill Charinas, no? Sir, good morning. Thank you po for the info. Liban po sa pandemya, ano po yung limitasyon ng ethnography as a research design? Ah, alam po niyo lahat naman siguro ng disenyo may limitasyon, ano? Wala ho naman paraan o estratehiya na walang limitasyon. Ah, Actually ang pandemya, limitasyon po ito sa lahat, hindi lang po sa ethnography, 'no. Mahirap din po kayo pumunta sa kung nagfe-face to face interview po kayo o kung nagbibigay kayo ng survey, may problema din po tayo sa ngayon, ano, dahil hindi rin ho kayo siguro makapunta kung yung pamayanan ho gusto niyong pag-aralan ay naka-lockdown, ay hindi ho kayo puwedeng pumunta do'n at magbigay ng survey, ano, magbigay ng survey forms, 'no. So, so there are all kinds of limitations, 'no, as a result. Pero siguro ang importante dito, 'no, 'pag pinag-usapan natin kung ano yung limitasyon ng ethnography, ay mahalaga na intindihan natin kung para saan o ano klaseng kaalaman ang bunga ng ethnography, no? What it is and what it is not, okey? Ah, ang isang mahalagang punto dito, ang ethnography ay very particular 'yon, 'no? Very particular pero theoretically articulated, 'yon. So, it's
knowledge that is meant to articulate and elaborate on theory. At yung theory mismo, yun yung mag-uugnay ng pag-aaral mo bilang isang ethnographer doon sa mga pag-aaral na ginagawa ng ibang tao, no? That is the only way by which you can generalize. Otherwise, hindi ka pwedeng mag-generalize, no? Hindi ho ito katulad ng survey. Kunyari, gumagawa ka ng isang survey tungkol sa kung sinong gusto ng mga botante na iboto, kukuha ka ng sample, di ba? At kung randomize yung sample mo at tama naman pagkakagawa mo ng sample, magiging representative yung sample, no? At yung sample size mismo ang magiging basis ng sampling error, no? Say plus or minus 5%, no? Usually sa survey, yung sample size na 1,500, basta maayos yung pagkaka-random, ang margin of error niyan ay plus or minus 5%, no? Pero yun, makakapag-generalize ka, no? Sasabihin mo na, ay base sa ganitong survey, itong mga tao ang nangunguna ngayon, ano? Pero yung ganong klaseng datos, kahit na-generalize mo siya, may limitasyon din po yun, no? Kasi technically, a survey is valid only on the day that it is taken. So importante talaga, no? Bawat uri, bawat estratehiya ng pag-aaral may sariling limitasyon. Alam natin kung ano yon, no? At alam natin kung paano gamitin yung para saan, no? Yung ganung kaalaman. Okay? Thank you, no, for the question. I hope I answered that, but if you still have questions, you can ask again. Nilo Artiliaga, sir, ano po difference participant online ethnography at non-participant online ethnography? Maganda pong tanong. Alam mo kasi sa online interaction, may tinatawag po tayong lurking, di ba? Lurking, no? Kunyari, sa isang chat room, nag-o-observe ka lang, no? Pero hindi ka nagpa-participate at minsan hindi ka nakikita doon sa chat room na 'yon, no? Ang tawag doon lurking, no? Non-participant online, ano 'yon, no? Non-participant observation tawag doon, no? Okay? May pwede ho natin ito iambing doon sa offline na non-participant observation. Kunyari, nanonood ka lang ng isang pangyayari sa malayo, 'yon, pero doon ka mismo sa lugar na 'yon. So 'yon ay non-participant observation, no? Dito naman sa online, nandoon ka rin sa loob ng chat room na 'yon, pero hindi ka nakikipag diskusyon, no? Ikaw ay nagle-lurk lamang, no? Lurker, no? So non-participant observation. Yung participant naman, siyempre ikaw direkta kang nakikisali doon, nakikidiskusyon. So yun ay participant, tawag nito, online participant observation ang tawag doon. Okay? Actually, madalas na natin gawin yan, di ba? Minsan, pag nagsustok tayo sa mga timeline ng ibang tao, di ba? Kunyari, mayroon tayong gustong alamin. Ay, ano na nangyari sa buhay nitong ganitong tao. So, pupunta ka sa timeline niya, titingnan mo kung anong ginagawa niya. No? Kung public yung kanyang settings, pwede mong puntahan. Lurking naman yun, o kaya stalking yung ginagawa natin. Of course, sa research, no? Ang mahalaga yung ethics. No? Kung formal na pag-aaral yon, dapat alam natin ang ethical considerations dyan. Ano? Ang importante, malinaw sa atin, no? If you are doing an ethnographic study, no? You are doing research. No? You're not spying on people. No? So we are scholars, we are researchers, we are not spies. No? So importante yon, no? So importante na alam nila na nandun tayo, pero hindi lang tayo sumasali, naglo-lurk lang tayo. No? Okay? Ipaalam talaga natin yan at maingat din natin gagamitin yung impormasyon na nakukuha natin. Ano? Yun ay dapat subject din ng free and informed consent. Okay, so Riano Erbana, do you mean, sir, when you apply online ethnography, your participants are aware that you're making a research out of them? Is it not wrong for one to get info from without their knowledge? Much more your research will be published. Kaya nga sinasabi ko, kailangan alam nila. No? Okay. They have to be aware that you are actually observing. No? So, katulad ko, gumagawa ko ng research ngayon, nagpadala muna ako ng consent letter.
hihintayin ko talaga na mag-respond sila positively na okay kami, okay ako doon sa na sumali sa research, no? Ah, yung consent letter po natin dapat oh, malinaw po natin sinasabi doon yung ano ho yung papel ng research participant, no? Ano ho yung uri ng kanyang partisipasyon, ano ho yun, at ano po yung mga risks kung meron man, ano? At kung meron din mga benefits, for them, no? Wag po natin silang bigyan ng dapat wala pong coercion 'yan at dapat wala ring inducement na babayaran kita para mag-participate ka, no? Hindi puwede 'yon, no? That will get you into trouble, no? Puwede lang po tayo magbigay siguro ng token of appreciation natin, no? But as a general rule, we don't pay people to participate, okey? Ayun. Ricky Ranido, mahirap imagine pero exciting gawin lalo na may growing communities online. Natuwa ako sa pagsunod sa ibla ng kwento ng mga tao. 'Yun, yan ang kagandahan kasi 'pag nag-o-online ethnography tayo, 'no. Minsan ang bintahin nito, ah, madali nating masundan yung mga kwento ng mga tao, 'no. Minsan it's as simple as going to the timeline, 'di ba? Makikita mo dun kung ano yung pinagagawa nung tao sa buhay niya, 'no. Ang importante lang 'pag pinag-aaralan natin yung online presence ng tao, aware tayo na online presence 'yun, 'no, at hindi necessarily na yan din ang nangyayari offline, 'no? Kasi magkaiba rin 'yun minsan, ano. Ang isang bagay kasi na dapat tinitingnan natin, no, kung kunyari 'pag tinitingnan mo yung timeline ng tao sa Facebook, sa social media, 'no, ah, kasi may tinatawag po tayo na presentation of self, 'no? Sa sociology may theory po na presentation of self, si Goffman, no? Na kung tayo po ay kunyari naglalakad sa kalye o pupunta sa mall o kaya magle-lecture sa klase, ah, presentation of self po ang ginagawa natin, no? Pinipresenta tayong meron tayong pinipresentang mukha, 'no, sa sa mundo, no? At yung presentation na 'yan ay, ano 'yun, 'no, ginagawa natin almost, instinctively, ano, okay. Pero kahit instinctive 'yun, 'no, talagang meron tayong preferred image, eh, 'no? Meron tayong preferred image na kung saan ito yung gusto mong pagkakakilala ng mundo sa'yo, okey? May gano'n din sa Facebook, 'no, may gano'n din sa social media. Ang pagkakaiba lang, mas marami tayong puwedeng gawin sa Facebook at social media. Kaya sabi ko nga minsan, parang hindi na simpleng presentation of self ang nangyayari sa social media, 'no? Bagkus ang nangyayari ay curation of self na, 'no? Curation kasi mas madali mong piliin kung anong gustong kung anong klaseng, mga imahe ang makikita ng mundo tungkol sa'yo, no? So, naku-curate mo 'yun at puwede mong i-edit, no? So, ito yung isang dahilan kung bakit merong mga nagsasabi na, hindi naman authentic 'yan kasi talagang curated na 'yan, et cetera, ini-edit ng mga tao, no? Ah, Hindi ho ako sang-ayon sa gano'ng pananaw, ano? Kasi kahit po sa offline, 'no, kahit sa buhay natin sa labas, talaga namang kahit papaano nagcu-curate din naman tayo. Hindi ka naman lumalabas na hindi nakabihis, 'di ba? O kaya minsan maingat ka rin naman sa mga sinasabi mo. Ah So, to a certain extent, 'no, mina-manage mo rin naman yung image mo kahit offline ka. In a sense meron din fundamental similarity 'yun, 'no? So just because we are in fact trying to manage our images, the presentation of ourselves online, it doesn't mean that it is not authentic, 'no? Sabi nga ni Miller, sabi niya, actually mukhang mas totoo pa yung nangyayari online, eh. Kasi dito mo makita yung talagang aspiration ng mga tao. Kasi mas flexible sila, mas marami silang nagagawa. So dito nila mas nailalabas yung kanilang, kumbaga yung totoong, damdamin, ano, at yung mga, kanilang mga, tawag nito, yung kanilang totoong, ah, pagkakaunawa sa kanilang sarili. Ah, so mas sabi nga ni Neil, mas authentic pa nga ito, 'no, itong online selves natin. So 'yun, may mga gano'ng klaseng mga pananaw, 'no. Siguro ang importante lang dito, ano, tandaan natin na, ito ay isang paraan lamang, ah, saan, nagkaroon tayo ng isang identidad, nagkaroon tayo ng
ng isang natatanging, buhay 'no, at, ah, ang nangyayari dito ay, nagkaroon lang tayo ng mga multiple identities 'no, nagkaroon po tayo ng multiple sites sa buhay natin, okey? At hindi naman kailangan na magkatugma lahat 'yan 'no. Actually base naman sa pag-aaral ko mismo nakikita ko rin na, ah, ah, dahil nga dito sa social media platforms, talagang nagkakaroon ng multiple identities ang mga tao. 'No, hindi ho ako nadidigla rito 'no, matagal na pong in-acknowledge ng anthropology na talagang multiple ang identities ng mga tao. Medyo napabilis lang ngayon 'no, at medyo nagiging mas dramatic lang ngayon, kasi nga 'no, dahil sa technology 'no. Panghuling ehemplo na lang po ito ano, sa Facebook 'no, dati doon nagpapakatotoo yung mga bata 'di ba? Ang dami nila nagpo-post na kung ano-anong mga picture 'no. Pero nung unti-unti ng pinasok ng mga matatanda 'no, ng mga kahenerasyon natin ang Facebook, ang mga bata ay lumipat na sa Twitter at sa Instagram 'no, okey? At minsan 'pag tiningnan mo yung kanilang mga ginagawa sa Facebook at sa Twitter at Instagram, magkaiba po 'no. Minsan masyado silang tame doon sa Facebook, siyempre dahil nandodoon yung mga kamag-anak nila 'di ba, nando'n yung teacher nila. Sa Instagram, minsan wala doon 'no, talagang selected lang yung, ah, ah, kumbaga yung audience nila doon. Sa Twitter, actually ang Twitter mas open kaysa Facebook 'no. Pero, ah, ang interesting dito ay minsan mas nakakapag-express ang mga bata sa Twitter 'no. Ah Siguro dahil minsan gumagamit sila ng ibang handle 'no, merong anonymity 'no. Mas madali mong ma-pursue yung anonymity doon dahil hindi mo naman kailangang ilagay yung ano mo doon 'no, yung totoong pangalan mo. Actually ginagawa rin naman natin sa Facebook 'yan, problema nauna lang yung Facebook 'no, at nandun na kaagad, nandoon na yung mga mag-anak natin, yung kapamilya natin 'no. Ang Twitter kasi, iba ang dynamics, although it is actually more open. May mga communities, specific communities sa Twitter na may mga unique practices sila 'no, at yung basis nung practice na yun yung maging, parang nagiging exclusive yung communities 'no. Anyway, siguro, tama na muna yan ano, yung mga puntos na yan, siguro, ah, dito po tayo magtatapos sa unang session na ito. Ah Sana po nasagot ko ng maayos yung mga tanong po ninyo. Kung meron pa po kayong mga tanong, magkita po tayo ulit next week at, pagpatuloy po natin ang discussion 'no. Sa susunod po nating, webinar, dun na po tayo mag-usap tungkol sa mga, espesipikong mga paraan, ng mga methods 'no, at kung paano po gumawa ng field notes at paano po gumawa ng coding 'no. Okey, dun na po tayo mag-uusap 'no. So kung siguro yung ibang mga tanong ninyo ay pagpaliban niyo muna at, dun po natin tatalakayin sa susunod na webinar, okey? So, maraming salamat po sa pakikinig at, maraming salamat din po sa mga tanong ninyo. Sana po ay nakatulong po ang ating webinar ngayong umaga. Sa ulit, ako po si Dr. Camposano ng Kolehiyo ng Edukasyon at, salamat po 'no, sa inyong pakikilahok. Magandang umaga sa lahat.
Hi, JP. Okay, mic is on. JP?